Hi guys! Welcome back ulit sa aking channel. So, for today's video, talakayin natin paano nga ba mag-factor ng sum and difference of two cubes. Pero bago natin pag-aralan yan, i-recall muna natin ano-ano ba yung mga number na perfect cube. Ayan. So, para makuha natin or malaman natin ano-ano ba yung mga listahan ng mga number na may perfect cube, i-multiply natin yung first 10 number sa sarili niya 3 times. So, ibig sabihin yung magiging product natin, yun yung mga number na merong perfect cube. For example, ang 1 natin ay, or 1 cube natin ay, ibig sabihin 1 times 1 times 1. That is equal to 1. So, meaning, 1 is a perfect cube number. So, the same with 2. 2 times 2 times 2 is equal to 8. Then, okay, so fast forward na lang tayo. So, mamaya may encounter nyo yung number na yan sa pagkuha ng cube root. Kasi yan yung pinakakailangan natin sa lesson natin ngayon. Ay, pagpasensyahan nyo na yung aking sulat. Talagang wala na akong magagawa dyan. Ayan, so recall lang ulit natin. Yung mga number na merong cube root or sila ay perfect cube ay 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, and 1,000. Okay, paano naman kapag kinukuha natin ang cube root ng variable? Let's say for example, what is the cube root of x cubed? So kung sa square root, ang pagkuha ng square root ng isang variable, hinahati lang natin yung exponent niya or dinidivide natin siya into 2. Pag sa cube root naman, syempre cube. Ibig sabihin, i-divide lang natin yung kanyang exponent into 3. Meaning, the cube root of x cube is x. So ano lang yung mga exponent na makukuha natin yung cube root? So yun lang yung mga number na divisible sa 3. Halimbawa, we have x raised to 6. So, the square root of that is, or the cube root of that rather, ay x squared. Kasi kapag dinivide natin yung 6 sa 3, we have 2. Ano naman ang cube root ng x raised to 9? So, we have x cubed. So, in this topic, ang makikita lang natin na given na variable yung mga exponent na divisible sa 3. And all we have to do is divide lang natin yung exponent niya sa 3 para makuha natin ang kanyang cube root. Okay, so para mas malinaw, let us have an example. Alright, so pag-usapan natin ano ba ang form ng sum and difference of two cubes. Anyway, kapag natutunan nyo na ngayon kung paano kinukuha ang factor ng sum and difference of two cubes, yun na lang yung steps na ifa-follow nyo mamaya sa mga example na sasagutan natin. So, dahan-dahanin natin. Sagutin muna natin or i-factor muna natin yung sum of two cubes. Remember na ang factor ng two cubes ay isang binomial at isang trinomial. Kaya mas malaki yung space na inilagay ko dito sa parenthesis. So, first step, ano ang ating binomial term? So, number 1, kunin muna natin ang cube root ng first term at ng second term. So, tinuro ko na kanina paano kunin ang cube root ng variable. So, following the step, ibig sabihin, ano ang cube root ng x cube? So, we have x. Then, kung ano ang sign or operation na given, kokopyahin lang natin. Then, ano ang cube root ng y cube? We have y. Okay, next. Meron na tayong binomial term. So, pagkuha ng trinomial term, i-follow naman natin yung steps na to. So, this time,
ang ilalagay nating sagot dito or factor dito ay i-base natin sa binomial term. So, daan-daanin natin yung steps. Okay, number 1. To get the trinomial term, focus lang tayo dito sa binomial. First step is get the square of the first term. Ibig sabihin, square, i-multiply mo daw yung first term sa sarili niya ng 2 beses or 2 times. So, we have x times x. And we have x squared. Okay, next. Step 2 para sa ating trinomial term. Multiply the first and the second term and get its opposite sign. Ibig sabihin, i-multiply daw natin itong x kay y at kung ano man ang magiging product nila, kunin natin ang kanyang opposite sign. So, ibig sabihin, x times y, we have xy. And that is positive kasi parehong positive ang terms natin. Getting the opposite of positive, we have negative. So, we have negative xy. Okay, last. Get the square of the last term. So, kung kanina, first term ang in-square natin, sa last term ng trinomial natin, kukunin natin ang square ng y. So, we have y times y is y squared. So, ibig sabihin, ito palang trinomial ay nakabase lang sa ating binomial term. Meaning, ito na yung kanyang factor. Okay, ibig sabihin, sa difference of 2 cubes, ganun din. Pero, dahil siya ay difference, meron syempreng mababago sa sign natin sa kanyang factor. So, follow ulit natin yung steps na ginawa natin kanina. Ang factor niyan ay isang binomial at isang trinomial. So, what is the cube root of the first and the second term? We have x. Copy. Or kopyahin lang natin yung kanyang operation. And then, cube root ng y cube ay y. Then, for trinomial term, square the first term of the binomial, we have x squared. So, ito, pansinin natin yung middle term ng difference of 2 cubes. Dahil kapag minultiply mo ang first and last term ng iyong binomial, meron kang x times negative y or negative xy. Ibig sabihin, ang opposite nito ay magiging positive. So, yun lang ang pinagkaiba niya, yung middle term. Bukod sa binomial term, syempre. Dahil kinopya natin yun sa given. So, we have positive xy. Then, we have square of the last term. So, dito naman, kahit siya ay negative y, kapag in-square natin ang negative times negative, sa huli, ang sagot pa rin natin ay positive. So, ito ang magiging factor kapag ang given natin ay difference of 2 cubes. Okay, meron tayo ditong 3 given example. So, for number 1, we have x cubed plus 8. Ganun pa rin yung step na ginawa natin kanina or steps. Lagay muna natin. Ang kanyang magiging factor ay isang binomial at isang trinomial. For the binomial term, kunin natin ang cube root ng first term, which is x, and copy the sign or the operation. Then ang cube root ng ating last term ay 2. Next, for our trinomial, base tayo sa ating binomial, square the first term or x times x is x squared. Next, multiply the first and the second term
Then get the opposite sign, or x times 2, that is 2x. Then opposite of positive 2x is negative 2x. Okay, last term. Square the last term of our binomial, which is 2. Or, pag ni-square natin, we have 2 times 2, and the answer is positive 4. Meaning, eto na ngayon ang factor ni x cubed plus 8. So, we have x plus 2, quantity x squared minus 2x plus 4. Example number 2, we have m cubed minus 216. Ayan, so magagamit nyo na yung pinakabisado ko sa inyo kanina na mga perfect cube na number. Same step, we have binomial and then trinomial. Ganun pa rin, so gumamit lang tayo ng ibang variable. We have m. So ito yung kailangan nating ingatan. Minsan kasi nasasanay tayo sa x, puro na lang kasi x ang ginagamit. Meron tayong iba pang variable na pwedeng gamitin. And syempre, kapag m ang ginamit na variable, syempre, ang ating factor din ay m. Kasi kapag ginawa nyong x, baka hindi na i-consider na tama. Kasi magkaiba. So, careful lang tayo. We have cube root of m cube is m. Then, minus cube root of 216 is 6. Then after that, square the first term. We have m squared. Then, multiply the first and the second term of your binomial. That is m times negative 6 or negative 6m. Pero ang kukunin natin ay yung opposite niya. So that is positive 6m. Then last term natin is negative 6. Square negative 6 or negative 6 times negative 6, we have positive 36. So ito na yung ating sagot. Then, last example, we have 64x cubed minus 27y cubed. Kung mapapansin nyo, meron na tayong numerical coefficient pareho sa ating first and last term. Then, pareho na rin siyang merong variable. So, ganun pa rin yun. Basta careful lang kayo sa pag-multiply. So, isa-isahin natin. Meron tayong 64x cubed. Una, ano ang cube root ng 64? So, that is 4. And, cube root of x cubed is x. Next, follow the operation. Cube root of 27 is 3. And, the cube root of y cubed is y. So, ibig sabihin, ang binomial term natin ay 4x minus 3y. Then, sa ating trinomial, susundin pa rin natin yung steps. So, this time, ang i-square natin ay 4x. Meron tayong numerical coefficient and variable. So, pag sinabi natin square 4x, ibig sabihin lang nun, 4x times 4x. That is 16x squared. Next, multiply the first and the second term, then get the opposite sign. So, 4x times negative 3y, that is 4 times negative 3, negative 12. Then, copy lang natin yung variable na xy. Ibig sabihin, ang opposite niyan ay positive 12xy. Para sa last term natin, we have square
of negative 3y, or negative 3y times negative 3y, we have positive 9y squared. So, ito na ngayon ang factor ng ating number 3. So, para sa ating remaining 3 given, ninumberan ko ulit siya ng 1 to 3. So, for you to check kung natutunan nyo ba ang ating lesson for today, may I request, pwede nyo pong i-post yung video and then try to answer first on a piece of paper. Then, check nyo kung mamaya tatama ba yung sagot nyo sa tanong na yan. Then, count your score kung ilan ang tamang sagot na nakuha nyo. Then, comment nyo lang sa ating comment box para alam ko din na meron kayong natutunan for today. So, let's answer. For number 1, so dahil alam nyo na yung pattern, factor na lang natin siya ng medyo mabilis. Next, we have cube root of the first and the second term. So, we have p plus q. Then, square of the first term is p squared. Product ng dalawa ay p times q or pq. Then, ang kanyang opposite. So, kung napagbaliktad nyo yung ating dalawang variable, pwede natin siyang i-consider na correct. Pero, usually kasi ang ginagawa natin ay alphabetical order. So, ito yung nakasanayan nating way or pinakatamang way. Next, plus square of q is q squared. Next, we have m cubed minus 8. Ito ay may pagkakatulad sa given natin for number 1 kanina. Ang pinagkaiba lang ay, gumamit tayo ng m kanina ay x. So, the same pa rin. M, ang cube root niya, and 2. So, we have m squared. Then, yung product ng dalawa ay negative 2m. Pero, ang opposite niya ay positive 2m. Then, square ng 2 ay positive 4. Then, last, for our number 3, we have cube root of 125 is 5. Then, x minus y. Then, square of first term is 25 x squared. The product of the two is negative 5xy. Then, opposite niya ay positive 5xy. Then, ang ating last term ay positive y squared. Ayan. So, that is factoring sum and difference of 2 cubes. So, I hope nakuha nyo lahat ng tama ang ating given for numbers 1 to 3. I hope na meron din kayo natutunan sa lesson natin for today. For our next video, i-discuss naman natin doon yung factoring general trinomial and factoring perfect square trinomial. So, thank you!